Amen, people? Pwede ba natin ngitian ang ating mga katabi? Parang nakita ko si Justin, ayun, no? Si Cardi, premyo ko itong tatlo, pero bigay ko sa iyo isa. Si Cardi. Sa dalawa na request mo. Tama. Pasensya naman na ang Japanese album. And God stepped out in space and he looked around and said, I am lonely. I'll make me world. And as far as the eye of God could see, darkness covered up everything. Blocker by the 100 midnights down in the cypress swamp. Hindi ko natutuloy. Dahil kay Carlin, masterpiece ngayon yan. The art belongs to God. Music belongs to God. Kaya yung portrait na pinapagawa sa inyo, it belongs to God. The best interpretation of your eyes, your faces, kailangan makita doon. Hindi kailangan malayo yung mga mukha doon sa picture. Kailangan nakikita din yung halimbawa, yung mukha ni Carly na parang yung lonely. Ganon. Yung victory. Ganon. Kita-kita, may makeup kayo, may portrait, lalagay natin yung 5 grupo. Amen po ba daw? Mga minamahal. The beauty of art belongs to God. In the 18th century and the 15th century, worship in the time of John Calvin ay ibinibilong lahat ng arts for the glory. Kaya ang church natin, i-reading natin lahat yan, i-integrate natin ang gospel sa arts. Mga minamahal. Amen po ba doon? Kaya sa mga susunod, siguro Amaros, kaya mo na yung masterpiece ka na. Carly. Big sabi ni Amaros. May dalawa akong question dahil dalawang chocolate. Quiz about creation. Yan, quiz about creation. Siyempre hindi. Yan. To answer and explain. Sino mga taas lang ang kamay. To answer and explain. Did sin erase the image of God in humanity? Did sin erase the image of God in humanity? No. No? Then? Huh? You know why? Because God is Hindi, ano nangyari doon sa sin? Yes, then explain. Sin? No. Or no? Then? Did sin erase the image of God? No, and then explain. No, kasi image of God, kasi I have to explain. Because God is God, He's sinless, He's blameless. So cannot tarnish the image of God. Ano yan? Cannot tarnish the image. Yung buti na lang sinabi mo yung tarnish. Paano yan? No. Did sin erase the image of God? No. Kailanman. Why? Because sin just marred the image of God. And it was restored by Jesus Christ our Lord. Maraming tao, yan ang tingin sa kasalanan. Kaya minsan nahuhusgahan natin ang ating kapwa. Dahil inisip nila, wala na sa image ni God. Diba? Kahit yung pinaka-basurero, yung pag dumadaan ako dyan sa San Pedro na nanlilimahid na yung nando sa may tulay, ako yung araw na doon yung babae. Sabi ko kay Candice, still the image of God is with her. Yun yan. Buti na mabit mo yung tarnish. Yan. Naway pumayat ka. Sana lang. How many times God mentioned in Genesis, God said? Saan ka man? How many times? Para mag-internet. Kim, bawal internet yan. 7 times, Pastor. Ha? 7 times. Are you sure? Are you sure? Are you sure?
Galing, you are grown. How many times? How many times? 14 times. Huling-huling hula. How many times? 21. Muntik na. 11. 13. Tapos na. Tapos na. Okay na. Ayaw baliktad. Kasi mahuhulaan nyo na. Ibahin ko na ng question. It is 10. When you study the Pentateuch, especially the Plague of Moses, all the beautiful creations of God was marred by the flames. Malalim na pag-aaral yun, yung 10 at 10 at 10 commandments. 10 salot, 10 sinabi ng Diyos, at 10 utos ng Diyos. Kung gusto nyo mag-master at medyo may doctorate ng konti, ano yung connection, makikita niyo. Saka natin pag-aralan. Basta sagot ay 10. So na lang. Yun kayo makakakuha nito. Walang nakasagot ng una. Ito. The two words of human in creation na kanilang ginawa according to Genesis 1:28. Huwag nyo lang tingnan, bawal muna. Ano yung two words na ang gagawin ng human dun sa creation ni Adan at Eva? Ano yung dalawang gagawin niya? Ano yung yung dalawang importante sa kanilang buhay? Go and multiply. Medyo tama naman, pero sorry, mali. Ano yung dalawang pina-exercise sa kanila ng Panginoon? Oh, anak. Hindi na eh. Binasa kanina ka sa inyo ni Amaros, pinakita nyo. Ano yung dalawa na i-exercise nila? Theological question, ano yung exercise na dalawang ni Adan at Eva? Subduing. Sino sumagot na? Hindi kasama sa camp yan. Ay, kasama pala mga camp ko. Si ano pala yun, si Beautiful Sophia. Very good, you are listening, Sophia. For the first time, you answered me. But you are wrong for the first time. Tama yung isa, you rule. Pero yung isa, dominion and ayun na, dominion, exercise dominion and exercise stewardship. Naku, na nakasagot. Why murder is so serious according to the first reason of God? Yan ang unang dahilan, makisagot nyo, because of the Ten Commandments, because of the law. Why murder is so serious? Because it is only the Lord that can make life. Because He is Tama the naman. Lord of life. Bakit so serious ang murder? Any guess? Ha? Because He is God. Yung reason, nasa Genesis chapter 9, verse 6. Kasi siya lang nagbigay. Siya lang pwedeng You cannot murder because human are created in the image of God. Ano sumagot? Dalawa? Ano sinagot mo? siya lang pwedeng kasi siya ang nag-create sa Eh, walang image of God yung hinintay ko. The very exact word. Nasa Genesis 9:6. Don't murder because they are created also in the image of God. Kanta ka naman eh. Last! Saan ang Eden? The center of the universe? The west, the north, the south, the east, in the very ends of the earth. Taas ang kamay, saan ang Eden? The East. Ayos lang yun. Si Apostle Paul nagsabi na kailangan tayo maging a little bit competitive. Sabi naman niya yun ay athlete ang ating buhay.
Kaya sa ating church, hindi naman tayo magbababa. Oh, hindi mo alam ako nakasagot. Walang ganyanan pagkatapos. Walang asaran, ha? Asaran. Nakakadalawa ka na lang. Ha? Amen ba dun sa ating ano? Ang ating pasa ay nasa creation. Very good. O, tuloy na tayo. Tama na muna. Very good, nakasagot. Carly, very good. Nakadalawa ka na. Sabi ng nanay niya, nung tinext ko, pag-aralan ni Carly ito, gusto, hindi ka ni Carly, mga ganyan. Ang sagot ko sa nanay niya, I believe in on her, sabi ko sa kanya. Eh, tumahimik na si Carly. Alam niyo, ang Diyos, may mga tinatawag, minsan magugulat kayo sa mga anak niyo. Eh, nagbibigay yan ng sa Panginoon ng glory. Kaya marami tayong mga arts na mga susunod. Yung ba doon? Mga art, i-express nyo lahat yan. Pauline, gaya ka na. Baka ipagawa ko sa iyo yung crucifixion. By 1927, the same author. Kabisado ko Carly yun. Carly, nung ako yung first year sa seminary. Seminary, Carly, in-memorize ko yun. Parang sinabi natin eh, memorize mo na natin. Crucifixion. Lahat kayo, bibigyan ko kayo ng mga ganyan. Alex. Para sa mga bata. Oo, para sa inyo yun. Maganda. Matanda, magka-assign din ako. Patient like Kaya-kaya ni Ate Adelaide. Si Candice naman. Oo, sige. Panginoon, salamat po sa araw na ito. For our fellowship, brethrenhood, though it is a little bit informal in this very moment, but it is so good, as you mentioned, creation. We just enjoying your being the master, the craftsman, the expert in creation, the creator. So, thank you, O God, for the beauty and for the expression of worship. At itong lahat ng ito ay para sa aming Panginoon sa Kristo. Inaalay namin ito para sa kanyang kalugatan. Maraming salamat po. Pangunahan kami sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Ang creation is not just how the world began, but this is the example of edification. Pag sinabing edification, mahaba-haba na natin tinalakay dito, mga minamahal. Bakit edification? May 3 akong points. Sabi ni Candy sa akin, hindi ka man lang siguro na wala kang points na nakaraan. May points nun, hindi lang siya kikinig. Okay, ngayon, lalagyan mo ng points. The first point is the existence of creation is for the glory of God by expressing in His words. Masyadong mahaba, but the existence of creation is for the glory of God. Ang edification dito, yung word ni God. Pangalawa, the Imago Dei. This is the expression of edification is by valuing the Imago Dei. At pangatlong point natin, Christ is the reason of the existence of creation. Everything that we express sa edification, sa creation, Christ is the reason of existence of creation. Tatlo lang naman yan. So, the existence of creation is for the glory of God. At nag-exist ang creation dahil sa edification, dahil sa sinasabing salita ng Diyos. 10 beses na itong binabanggit, God said, God said, God said. Ang word ni God ay sa word of life. So, sa principle ng creation, dito pa lang sa creation, people listen, imagine His masterpiece sa creation pa lang. Di ba? Nagbibigay ito ng buhay. While from ex nihilo, habang usapin mga Latin-Latin yan, makikita mo from sabi ng ibang from chaotic, wala namang ganon. Dito, ang ating pananaw, from nothing to something. Yun ang ating belief. Hindi from chaos to something. Sabi kasi na ibang theology na chaos dahil ang unang nilikha nga si Satanas at si Satanas. Wala namang binanggit si Satanas dito. Naging chaotic. Pero tayo, ito talaga yung the very beginning of creation, heaven and earth. From nothing to something because of the Word of God. It builds up. It creates something. Powerful ang mga words natin, ito ang mga mensahe, nagbi-build up ito.
as part of the image of God, kinreate ang ating mga bibig din sa Kanya. Amen po ba doon? The word of the Bible is from the lips of God. Written na nga lang in form, pero ang lahat yan ay galing sa Diyos. It is full of wisdom, full of power, and full of beauty. Pastor, what is the point of this? The existence of creation is for the glory of God. Our words should echo the Creator's purpose. To bring light, to bring hope, to bring creation to somebody else. Kaya pag-aralan po natin habang tayo nagsasalita sa ating mga anak, it builds up. Yung mga terorista na grupo ngayon na special na band na gustong-gusto ng mga batang estudyante, kaya pumatay sila ng estudyante, banda pala yun. Ay nagsasabi sa internet ng mga chaotic na mga bagay, mga terrorizing na mga bagay. Kaya kayo, kung nagro-Roblox kayo, delikado sa bata, dahil pinag-aralan sa 70226, may sinasabi, it speaks of so violence, genders, blah blah blah. May nagro-Roblox ba dito? Taas ang kamay mga bata. Naku, marami. It is from, listen to me, children, look into my eyes, from Satan. Baguhin nyo na lang, mag-declamation na lang kayo, baka hindi mo ma-handle, hindi namin alam yung Roblox na mga magulang. Kuya Hil, alam mo ba ang Roblox? Pagka nag-Roblox na apo mo, Sarado yung karta. hindi natin alam. Kaya pagka may ganyan ng bata, nagsisimula pa lang kayo, napapalaki kayo ng mga bata, ang Pilipinas ngayon, magkakaroon tayo ng law na 15 years old pababa, alisin na ang Facebook. Sino rito 15 years old pababa, taas ang kamay? Nilalakad sa law, aalisin ang Facebook ninyo at account. Kaya kung hanggat maaga, it is nilalakad na sa ating Congress, hanggat maaga, sige Sophia, taas ang kamay. Taas ang kamay. Alisin nyo na yung account. Hindi, part ng culture ito. Hindi lang nanay, kundi... Hindi, yung nanay madalas gumagawa ng Facebook sa anak. Alisin na natin. Bago unahan tayo ng gobyerno, nasawayin tayo. Amen po ba lang? Pagka kayo 16 na lagay nyo, there's a lot to discover about God, discover ang internet about God. Yun na lang muna ang i-focus ninyo. Alisin nyo muna ang mga... Pastor, PLJ ka ba? Maligaya ako sa Roblox. O baka mga bata, kausap ko kayo mga bata, listen. Alisin nyo natin. Mga parents, research it. Maraming European country, alisin ito sapagkat nag-damage ito sa kanilang mga anak. Dito nagsisimula ang violence at ang disaster ng mga bata. Habang may panahon pa. So, Pastor, bakit mo binabanggit ito? Sapagkat nandito yung mga words, nandito yung mga action, nakikita natin. At ang sabi nga ng Bible, pwedeng death and life are in the power of the words. Ang internet, puro words yan. Pwedeng mabigyan kayo ng death and life. Mga parents, nakikinig din ba kayo? Medyo mapaghamon yung sermon ni Pastor ngayon. Because you will change something in your pagpapalaki sa mga anak. It gives life, edification. It is the reflection of giving life. And God said, life. And God said, the first animal that God created. What are the first animal God created? Not just this, the great fish, the monstrous fish. Yung pinakamalalaking mga whale shark, yan ang unang nilalang na buhay sa mundo ito bago ibon. Yan, nagki-creation tayo. Pag nakakita kayo ng mga isda, yan ang unang nilalang ng Diyos na gumagalaw na buhay. Yan. Yan yung sinasabi ni Job na yung monstrous na mga isda na lumululok talaga ng tao. At yan yung mga leviathan. Nabasa nyo na ba ito? Book of Job? Hindi pa, wala pa tayo doon. Nandun yung mga monstrous animals. At yung mga fossils nito, ang marami nang na-discover. At sa bandang, hindi ko alam, late nakakuha tayo ng isang monstrous fish. Sana ilagay nila sa
sa ano tawag dito, yung mga pag nasa Makati, yung mga building na may aircon. Museum. Ganun yung nabobobo ko, hindi ko maalala. God's creation is God's life-giving word, giving life. Every divine word is brought order out of chaos. Your single words of encouragement, as Marvin's topic, wanted encouragement, di ba, can change direction of people. It's your single life-sustaining word. Yan po mahalaga, direction of someone. Di ba? Maraming mga sikat na mga artista ngayon, nag-aralan ko. Kahit hindi sila ganun kapogi, kaganda. Pero very confident, very sikat. Kasi nung bata pa sila, sinabihan sila ng parents, magaling ka, maganda. Pero kahit anong ganda ninyo, anong pogi ninyo, pag sinabihan kayo ng pangit na lagay sa utak nyo, simula ng bata kayo, kahit napakaganda ninyo, sisirain niyo yung mukha ninyo. Iba ganyan yung nangyayari ngayon. Napakaraming magagandang super sikat at famous na mga MTV style artist. Paggawa ng mukha dahil ang tingin nila sa sarili sila ay pangit kahit maganda na sila. Crush ko pa naman yung isang Italianong mukha dito sa television ng local Philippines. Alam niya kung sino yan, yung nasa mga shampoo Italian. Nagulat na lang ako. Ang mukha is square-square na dahil napakarami ng ginawa. Ito, okay. Ayoko mag-mention kasi baka sa internet, pero iba na ang mukha. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, pangit siya. Ganun pala. Kaya lagi niyo sabihin sa inyo, mga anak, ang word of life. Amen? Inyong mga kaibigan, sa inyong mga kausap, sa inyong mga kausip, kaopisina. Ang word of life. Sabihin mo sa tabi mo, you are beautiful. You are beautiful. Speak with purpose, truthful, and a life-giving messages. Diba? Yung po yun. Ang Diyos, pag nagsasalita siya, nabubuo ang something. Ito na yung lesson sa atin. Huwag tayo magsalita na nawawasak ang something. That's simple yung message nito. Yung po yan. Politika natin, pag nagsalita talaga, wasakan eh. Walang galang, murahan, basahin niyo yung mga ngayon, politics. Bastos na mga salita. It will tear down a great president o speaker or congressman. Pero sa Pilipinas, hindi tumatalab yan. Kahit ano sakit ang salita mo, hindi yung tumatalab sa mga politiko natin. Kasi sila ay may balat, balat payawak. Hindi tumatalab. Just imagine. Proverbs 18:21 says, death and life are the power of the tongue. Masanay na po tayo magagandang salita. Maniwala kayo sa inyong mga anak. Di ba Karen? Amen ba dun? Sabi ko nga, asan na yung pinagigiliwan kong bata? O, di ba, 9% naman niya yung kanyang peace. Mahirap yun ha, yung magpipeace kayo na ganyan, tapos hawak-hawak pa na may makilikili na siya. Siguro in the future, meron tayong maliit na TV na tawag na monitor siguro. Baka yun ang project natin susunod kasi nakita ko, importante na ito pala. Do my words bring light or darkness? Do they build others or tear down? Yan po yan. Life-giving words reflects the heart of God, so speak words that heals the wounded hearts. He came for the broken-hearted, He heals the sick, He makes the lame to walk again by His word. Sino po yan? Jesus Christ. Yan ang aking konsepto sa mga anak para ma-motivate ko sa pag-aaral. Kaya mo yan, anak. Nakikita ko na hirap si Chay. Talagang dalawang magkasunod na thesis. Nakita ko talaga hirap ng anak ko.
iniikot-ikot ko na naman kung ano-anong mga salitang positive sa kanya. Talagang sabi ko, anak, dumaan ka sa pinagdaanan din naman ng mga nag-aaral. Matatapos mo din yan. Gamitin mo yung power mo, yung chai GPT mo. Yung chai GPT mo. Sabi ni Chai, Papa, na-check yung chai GPT dito, high-tech mga professor namin. Kaya yung chai GPT niya, medyo broken siya doon, kaya talagang nag-re-research siya ng gusto para ayusin niya. Secondly, kailangan natin yung Imago Dei sa ating principle of edification. Nasa topic tayo ng edification. Ano ba sabi ng Genesis 1, 26 and 27? People of God. Binasa sa atin. Ang ganda ng pagbabasa sa atin. Then God said, let us make man in our own image. Dito pala kung nag-aaral kayo ng theology, ilan ang persona ng sasalita dito? Tatlo. Oh, let us, oh. Hindi ba nakita ng Iglesia ni Cristo? Hindi ba ito nakita ng tinatawag na Jehovah's Witnesses at mga taga-Muslim? Na let us make man in our own image. In a Latin Vulgate, in a Hebrew language of the Bible is the name of the Lord in plurality, in three persons. Let us make man in our image according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea and of the birds of the sky. Talagang binanggit pa rin yung fish, una talaga. Edifying others through the lens of the Imago Dei. Kahit anong baho pa ng katabi mo, hindi kayan. Mamaya. Hindi kayan. Marami kasing masisilan. Kaya siguro hindi kayo nag-jeep eh. Ilang taon na kayo hindi nag-jeep. Magbigay kayo sa akin ng example. Ilang taon na kayo hindi nakakasakay ng jeep. Oh, di ba? Ako paminsan-minsan, iniiwan ko yung sasakyan sa Robinson kasi gusto kong magtipid. Totoo yun, para mag-jeep pa uwi. Sabi ko, Andis, yung nag-150, yung diesel na nag-iiwan ka ako ng sasakyan dyan, hatid ko lang si Candice, tapos balikan ko na lang sa hapon. Hindi jeep. Isa may nakakasabay talaga ako na talagang, talagang sabi ko, hindi ito naligo. Hindi na nga ako naligo, naamoy ko pa siya. Wala pinipili. Nagpunta ako sa Blooming Tree minsan, sakay kami sa ni Candice sa train. Lalo na sa train. Isang napakagandang babae, Chinese na Chinese. Ganda. Candice, may putok ba ako? Sabi ko, maamoy ba? Hindi. Sabi ni Candice, alam mo, Pilipino si Candice, tinulong sa akin. Nasa harap ko, babae. Tama nga pagbaba niya, bumango yung isang haba ng train na yun, Sabi ko pa rin, pagbaba ko, still, she is created in the image of God. Basta bakit mahalaga yung sinasabi mo? Kasi hindi mo pipintasan ng iyong kapwa. Basta, hindi ka magpupog ng judgment sa iyong kapwa. Pupunta kayo sa Baguio, mag-jeep kayo, makakapala jacket na matatanda, o sige kayo. Kaya alam mo na ibig ko sabihin, baka mamaya habang nasa jeep ka kaya naman yung pera. Hindi po nalilisin eh. Maging Kristiyano tayo sa ganyan. Accept them with dignity and respect. Kaya makapag-edify ka ng tao, pagkatingin mo sa tao, may dignity and respect. Every person bears the image of God, regardless of their background. Huwag tayong parang first world country, barkada lang halimbawa ng mga sikat, yung sikat lang. Barkada ng mayayaman, yung mayayaman lang. Barkada ng matatalino, yung matatalino lang. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na gano'n. Regardless of the background, talagang tatanggapin natin ang ating kapwa. Hindi po naririsin yun, kahit dito sa church. Hindi ko may pinag-aralan, yung walang pinag-aralan, tatanggapin. Naliyo. Pag binasa mo yung 1 Corinthians chapter 12, yung minsan yung iniisip mong walang kakayahan, sila pa yung may kakayahan. Umiinog ang mundo dahil sa kanila. Yun sabi sa 1 Corinthians chapter 12. Huwag mong pipintas ang basta-basta ang tao sapagkat sila ay
created in the image of God. Amen po ba doon, mga minamahal? Mapapawasan sa sermon ito ang ating pagiging maselan, pintasero, judgmental, jumping to the conclusion, discerning a person, reading the whole psychological, physiological aspect of a person. Noong araw may ganyan akong tendency nung hihingi lang ng pera ito dito sa mga ano tawag dito, beggar. Pero binago ko yun, sabi ko, mas mapalad kami, hindi kami nahingi ng pera. So therefore, lalo silang dapat tulungan. Masarap sa pakiramdam mo. Mga minamahal. Kaya nga minsan sa ating buhay dito sa church, di ba, yung December naman natin gagawin yun. Kayo ng pamilya nyo mo, minsan, ito na naman si Pastor, mag-project kayo ng family mo na something meron kayong recipient. Kahit hindi na alam ng shepherd's heart, gawin nyo na, o kaya nakas kayo ng prayer. Ba, may gather nyo ang lahat ng, di ba, may relatives kayong nasa bundok, mahihirap. O, puntahan ninyo paminsan-minsan. Ganun. Remember doon? Pag walang-wala yung ating mga kamag-anak na isang area, puntahan nyo once a year. Lahat ng hindi nyo ginagamit na gamit at mahusay naman, ibigay nyo na sa kanila. Tama po ba? Tama po ba? Kung 15 sapatos mo, yung 5 sapatos, bigay mo sa iba. At least may 10 ka pa. Nalulungkot ka ba kung may 10 ka pa? That's the point. Anin mo yun, pagkakinuha ka na ng Panginoon. Hindi naman masusunod ng anak mo yun dahil hindi kayo magkasukat. Diba? 16 yung sukat ng paano anak mo, ikaw 6. Pamimigay lang. People really think, yung mga good day, let's think of others. Huwag na puro sarili. Hindi na tayo, habang tumatanda ako, hindi na ako concerned kung ang suot ko ay, elbow. Hindi na ako concerned nun. Pero, salamat, may nagbibigay pa rin ng gano'n. Hindi na ako concerned kung ang suot mo ay isang mamahaling kung ano man. Di ba tayo masyadong, suot ko ay dapat, hindi ako lalabas kung hindi Adidas. May ganyan ba tayo? Kahit made in Malaysia lang yan, made in Thailand lang ang suot mo. Or made in Unitap, Unicity. May lapit-lapit. Okay lang yun. Tumanda ako na wala na sa akin yung ganun. Sabi ko, simple is better. No need for approval of someone. Yan po yan. Uniquely created ang mga tao. Diba? We cannot edify genuinely to others until you know Imago Dei. Gusto mong mahalin yung kapwa, pag-aralan mo yung Imago Dei. The theology of the image of God. What is this, Pastor? This is a God-given word, Imago Dei. Diba? We stop viewing people by their failures, by their shortcomings. Magkakasala lang tayo sa Diyos pag binaba mo sila. We see them beyond imperfections. We see them as the image bearer of God. Amen. Kahit pingkaw yan. Ano tawag dito? Kahit bingot yan, na kayang ilagay yung piso. Nakatawa kayo. Totoo naman, sila lang yung kayang nakatahimik na malulunok ng piso. Still, they are created, hindi pag nakita mo ay, atawanin mo. Di ba minsan tinatawanan natin yung pangit na parang mayroong kapigtasan? E paano kung magubad sa inyo yung asawa ko, makita niyo yung dibdib niya, baka masya kayo. Hindi kasing ganda ng mga dibdib niyo. Kaya nga sabi ko nga, pag may umapi sa'yo at hindi maniwalang PWD ka, kahit kamukha mo si Chris Aquino, kubarin mo. Pakita mo yung masyak siya. No need for identification. Ayaw mo akong bigyan ng 20% ang tingnan ko lang, pag nakuha sa camera, kung hindi matanggal sa trabaho yun.
People really need. See and view people beyond imperfection. Tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo, anak mo, giginhawa ang iyong kalooban pagkatapos. Masarap tingnan yung kapwa na sila ay nilalang sa wamis ng Diyos. Amen to? Yes, it is distorted by sin, the image of God, but never erased by God. Yun ang point ko kanina. Hindi kailanman in-erase ng Diyos ang kanyang image sa tao. Kayo lang, tayo lang ang nag-erase. Dahil ang tingin mo sa kanya, imperfect. And that is sad news for edification. Tama, may pala. Kaya nga kung titingnan mo ang iyong sarili, this is the primary gospel. Titingnan mo muna ang iyong sarili, ganito pala ako kadumi sa harapan ng Diyos. Diba? Hindi natin huhusgahan ng ating kapwa. Ganito pala ako kadumi sa harapan ng Diyos. Ako pala ay may mga lihim na hindi alam ng kapatiran. O, diba? Huwag ganun. Ako pala may ginagawang kalukuhan at katarantaduhan na hindi alam ni pastor. Ang buhay ko pala ay iba sa church at iba sa labas. Diba? Eh kung huhusgahan ko kayo, walang makakapasa sa atin lahat. Kahit ako. Pastor, bilang pastor ba, hindi ba sumasali sa isip mo minsan ang last food ko? Diba? There is no single moment. Pag napakita mo bigla sa television ang tukso ni Satanas, na talagang hindi ka, hihingan mo talaga ng tawad. Bakit nakita mo pa ito? Because it is damaged, but not erased. That's the point. It means even though it is damaged, you look to the people with hope. Yun po. Parang pag-asa yan. Pastor, ganyan na yung mga itsura niya, ganyan na yung mga ugali niya. Hindi, meron pa rin. Amen po? Amen. Isip kayo, nakasamahan niyo sa trabaho. Si Candice, lagi may mga kinikwento-kwento sa kanya, kasama sa trabaho. Siyempre, para mag-release ng kanyang mga nararamdaman. Mag-isip kayo sa mga opisina niyo lang. Ito pa lang merong in the image of the devil. Pastor, the image ng God eh. Di mo, may sungay ko, ang tingin ko eh. Huwag po. Still, they are created in the image of God. And that is true. Ang Diyos hindi ito ineliminate sa mga tao. So, James chapter 3 verse 9, remind believers not to curse people who have been made in the likeness of God. Who among us curses people? Pagsisihan na po natin kung may mga tao tayong isinumpa. May mga sinumpa ho pa tayong tao. In our past experiences na hindi pa natin nahingi ng tawad, hihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Yan po yan. James 3 verse 9. People deserve respectful treatment pa rin. Hearing them down contradicts the Creator's design. Ang Diyos nga sa pasimula ng daigdig, hindi nag-tear down. Pinapakita niya that He is a builder. He is an edifier, the master edifier. At nilikha tayong katulad niya. Di ba, Candice, kahit maraming pasaway na nakita mo na sa trabaho dahil sa tagal mo na nag-work, still, meron ka rin matututuhan sa mga ganoon. Tumanda na tayo, mga minamahal na magmahal tayo sa ating kapwa. That's the best thing. Leave it to God, the sovereignty of God, the judgment of God. Leave it to God, and God will be the one bahala din. Stop the spirit of Satan. Yan po, delikado itong ano na to. Ialis na tayo dito sa spirito ni Satanas. Pastor, ano po ito? It is Satan's influence at huwag kang magpagamit dito. Ito ang consistent activity ni Satanas. Characterized by destruction. Gusto niya makita kang wasak. Yan si Satanas. In the last days time, we need edifiers. We need
encourages. Why? Because in the last day, ang gagamitin ni Satanas ay deception. But the edifier, we will use the truth. Gagamitin ni Satanas ay accusations. Ang gagamitin ni God sa inyong mga believer ay truth. Ay grace, para grace. Ang gagamitin ni Satanas ay division. Gusto niya naghahati-hati, walang unity. Ang gagamitin ni Holy Spirit ay unity. Gagamitin ni Satanas sa huling panahon ay hatred. Ang gagamitin sa inyo ng banal na Espiritu ay love. Maghahasik na kamatayan si Satanas. Tayo naman bilang edifier ay maghahasik ng magpapalaganap. That's the term. Maghahasik, delikadong term in Tagalog. Masama ka. Magpapalaganap tayo ng life. Terrorists like Satan wants destruction. But in the sight of God, we want edification. Amen po ba ito? The opposite of edification, sabihin nyo nga, destruction. The opposite of edification, destruction. Eh, tayo magkakapatid, simula ngayon, yakap-yakap lang. Usap-usap lang, palakasan lang. Tama na tayo sa mga drama ng buhay na durugan-durugan. Wala na tayo dun. Espiritu yun ni Satanas. Wala na tayo dun. The devil seeks to devour. 1 Peter 5:8. As I said, James chapter 3, 9 and 10, our tongue should not both bless God and curse those who made in His image. John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus Christ came that they may have life. Anak ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Ang dala-dala mo ay... Last point. Christ is the reason of our existence and creation. Anong point nito? Ito yung motivation. People listen. Mga kabataan, ito yung challenge. Ito yung will. Ito yung action. Listen, kabataan. Ibig sabihin, rather than destroying them, point them to Christ. Tutuwa ako sa mga speaker natin, mga nagtuturo sa atin, ang wording na nila dun sa Daily Word with God, given kanina si Ate Adeline. Point them to Christ. And that's our point of obedience. All things came into being through Him. John 1:3. God made the world through His Son. Hebrew 1:2. At sa Colossians nga, invisible at visible, ang lahat ng ito ay ginawa para sa ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba doon? Sabihin mo sa katabi mo, para ka kay Jesus. Hindi, kung itatrato mo yung kapatid mo na hindi para kay Jesus, hindi ka magiging edifier. Your goal is to point your kausap to Christ. Bring your brethren to Christ. No matter how tigas ng ulo, pasaway, ganun din naman tayo nung araw. Tama, ganun din naman tayo. No matter how kasinungalingan, no matter how katigasin ang ulo, still bring them to Christ. Everything ultimately belongs to Christ. Diba? Ang goal natin ay sabihin sa tao, you must know Christ. You must obey Christ. You must worship Christ. You must glorify Christ. Huwag tayong maging dahilan ng kanilang discouragement. Yan po yun. Downgrading others is not a Christ-like character. Belittling others never elevates your own character. People listen. It only exposes the condition of your heart. Ulitin ko ha. Downgrading others is not a Christ-like character. Belittling others never elevates your own character. It only exposes the condition of your heart. Kaya the more na nililidan mo yung tao at hindi mo siya binibuild up, it exposes your heart. At yun po ang katotohanan. They must see the restorer. At ikaw bilang nagpapalakas sa kapatid, kailangan mo ipakita sa kanila yung restorer, si Jesus Christ. Nakikinig pa ba kayo? Ano na lang ako. Nakikinig pa ba kayo, mga minamahal? Ang word that edifies ay makakatulong ito, di ba, sa mga kapatid. A speech that elevates, not humiliates.
Pag-aralan mo yun, napag-aaralan yung art na gano'n. Basta napag-aaralan po ba yung art na gano'n? Oo, mga minamahal. At inaway, babanggitin ko sa inyo. Ito yung reason ng renewal of the creation. Kasi ni-restore ni Jesus Christ ang image of God through Him. Kaya lahat ng na kay Kristo, lalo na kung brethren mo at kapatid mo sa church, restored yan. Kaya dapat itrato sila ng maganda. God's eternal purpose has always been to exalt His Son. Ang Diyos nga ini-exalt niya lagi yung kanyang anak. Nang lahat ay nilalang ng Ama para sa kanyang anak. Diba? Ang Diyos mismo, ini-edify niya ang kanyang anak. At ang Panginoon Kristo, ini-edify niya ang Banal na Espiritu. Pag wala na ako, may iiwan ako sa inyo na higit na nakasama niyo araw-araw. Ito yung sinasabi niya, yung presence ng Holy Spirit. Parakletos. Yan. Sabihin mo nga sa umagang ito, Christ is the center, not me. Christ is the center, not me. Pag nagsimula ka ng ganon, magiging reason ka na makapag-edify. The grandest truth, listen carefully, that creation exists for the glory of Christ. Kaya the more na inilalapit mo yung kapatid kay Kristo, the more na nanululuwalhati si Kristo. Huwag mo siyang lalayuan. Pagtsatsagaan mo siya hanggang walang hanggan. Lagi ko naalala sinasabi ni Kuya Amado, yung kanyang verse na ang Diyos ay matyaga, matyaga, matyaga. Imagine mo yung katyagaan ng Diyos na napakahaba na sa ating buhay. Hanggang hindi pa siya dumarating para lang makapagsisi ang maraming tao. Tiyaga ng Diyos yan. This universe is not ultimately about humanity's nature and history. It is about Christ. This universe, this church, your work, anything sa mga places na ikaw ay pwedeng maging bida, gusto ko na sabihin, pwedeng maitanghal, it's not about you. This universe is not ultimately about us. The nature and history, it's about Christ. Kaya kung ano man yung binibigay sa atin ng Diyos sa loob ng trabaho, magningning si Kristo. Sa loob ng church, magningning si Kristo. Sa inyong mga kamag-anak, magningning si Kristo. Sa inyong mga classmate, magningning si Kristo. People are listening. Kung hindi rin na magagawa yun, wala na. Nothing to prove in this planet, wala nang validation pa makukuha dito. It's enough that God of heaven accepted us because of His Son, Jesus Christ. It's enough. People are listening. Nag-uusap kami ni Candice kung sakaling unang mamamatay ako. Kanina habang nasa sasakyan, sabi ko, huwag mo na akong ihaba ng eulogy, haba ng burol. Papapagod ka lang, baka ma-high blood ka, sumunod ka pa sa akin. Totoo, sinabi ko sa kanya. Pagka burol ko, halimbawa, St. Peter naman ni-agree na, kinabukasan ano mo na ako. Kahit cremate mo na ako. Kasi ang mahalaga sa akin, yung hindi ko lang kayo nakikita na, ang mahalaga sa akin yung sumalubong sa akin. I don't need accolades at napakagandang mga magagahal ng mga bulaklak pa sa aking kamatayan. To be accepted by God, to be His Son, is enough. People are listening. Sa dami ko siguro ginawang mga devotional material, people listen. Since 21 years old ako, baka makapagawa na ako ng volume na aklat eh. Eh sabi ko, aagawan ko pa ba ng glory si God eh, ang nagbabasa na nga ng Genesis nga lang to, Revelation eh. Awad magbasa ang tao eh. Hindi nga nagme-memory verse eh. Di ba? Sino na nagme-memory verse? Taas na dalawa. Nabasa niyo ba yung Joshua, yung nakaraan? Yes. Oo, yun na. Ibig sabihin, mag-iiwan pa ako ng laksa-laksang mga kingdom of Ariel ng mga nagawa sa mundo nito. Genesis to Revelation is enough. Hindi na dapat agawan pa ng glory si Christ. Marami ko kasi mga ganang kingdom, may kingdom. Lapit na. Every sphere of life belongs to Christ. Diba?
Ito na yung example ni God. Pastor, words eh. There's life because of words. Speaking the truth with love and humility and gentleness. Ito na. Ito tayo mga conclusion natin. Speaking the truth with love, humility, and gentleness. Ephesians 4:15. Galatians 6:1. Goal of restoration. Speech with restoration. Ito, anong tama? Makinig kayo mabuti. Ito mga example ko. You are wrong. You are wrong. Or, may I share another perspective from scripture that might help us both think this true and let's both think this true. Ano maganda doon sa dalawa? O, pwede naman sabihin niyo. You are a failure! Hindi na tayo masalita. Pwede bang sabihin na lang natin, we all fall short. Let's look together at how God's Word call us to grow. Ang ulam mo naman, napakahalap. Ang ganyan pa yung mukha mo. Halap ng ulam mo. Paano mo sasabihin na maganda yun? Masarap yan, mahal, kung dagdagan natin ng isang timbang sa tao. Ano maganda? Diba? You can both connect. Alala ko yun yung araw. Hindi ko ka nagluluto. Ay, ayaw ng tatay ko, maalat talaga. Kita ko magaling si tatay pag maalat ang pagkain. Alam ko si tatay, dapat naturuan ko. Sanay si nanay kasi sa tuyo, kasi taga Iloilo yan. Eh, pwede naman sabihin, dagdagan natin ng tubig. Di ba? Ano ba naman yung laban nyo? Ang itim-itim. Pwede mong gamitin yan. Paano nga sabihin ng maganda? Ano sa palagay mo magandang sabon? Baka may pangit yung sabon natin ginagamit. Ang ginagamit mo ay Shinquanchi. Bili ka tayo ng Ariel. Di ba maganda? Pero both connected. Napag-aaralan ito yan. Mag-aaral na tayo sa ating mga anak, sa ating kasama sa church, lalo na. E paano kung sagutin ka minsan ng isang tao? Halimbawa, ganun ka, sabihin sa'yo, kailan mo ako pinakain? Mapahiya ka. Pinakain mo ba ako? Ikaw bang bumubuhay sa amin, ganyan kang magsalita? Sakit yun. Isa pa rin yun, dapat turuan pag ganun na sagot. Diba? Halimbawa, ito na, lahat tayo nahulog sa kasalanan at wala naman mong mag-wait ni isa. Last example. Sasabihin mo ba sa kapatid mo, you are living in sin. Kasalanan ka. O pwede mong sabihin ganito na lang, because I care about you, I want to encourage you to consider what God's Word says about this. My desire is your restoration, not your condemnation. Let's pray and have our coffee together. Let's talk in our coffee table, and I will pray for you and share the burdens of your life. Di ba medyo mahaba lang, pero maganda mong nabitawan. May natutuhan kayo sa mensahe sa mga ito. Pag-aralan natin yun upang bumaba pa ang ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Tayo po ay manalangin, mga minamahal, ay may natutuhan. May natutuhan? Amen. Tayo po manalangin sa dali. Tawagin natin si Richard dahil wala si Ryan. Si Ryan ay wala. Ikaw muna, Richard. Richard, okay bang pagbigyan mo sa mga oras na ito sapagkat wala si Ryan na kaibigan mo? Okay lang, Richard. Nakita mo, hindi tumangki. Kasi maganda ako magsalita. Pero pag sinabi ko, Richard, hindi ganito. Tagal mo Kristiyan, ikaw mag-pray. Richard, ikaw mag-pray. Closing prayer. Richard, hindi na po. Kala na example lang. Alam mo, ikakanta ba? Ayaw respect ko. Dear God in heaven, again, Panginoon, maraming
Panginoon ko sa araw na ito, Panginoon ko, sa aming saling aming narinig, Panginoon. Tulungan niyo mga po kami, Panginoon, na mas mabuting tao. Magkaroon kami ng mabuting pakikisama sa mga kasamahan namin sa aming bahay, sa aming simbahan, Panginoon ko, especially sa aming trabaho. Tulungan niyo kami maging mabuting tao, Panginoon. And Panginoon, again, maraming salamat sa araw na ito. Kayo na po ang patuloy na mag-iingat sa amin, Panginoon ko, sa panibagong linggong darating, Panginoon ko. Ingatan na kami sa aming pag-uwi, Panginoon ko. In Jesus' name we pray. Amen.